Hey guys, today is March 20, 2024 at exactly 1:24 p.m. And nandito kami ngayon sa school library. Sa tapat ng school library, gumagawa kami ng beads and nagugupit kami ng stops na ipamimigay namin today rin for our community immersion. So, nandito yung mga kasama ko ngayon. So, nandito sila Damisel. Mag-hi naman kayo guys. Mariela, din si Sandy. So, gumagawa sila ngayon ng beads na ipamimigay namin on Friday at 9 o'clock. Then, nagugupit din for our stops na ipamimigay rin mamaya sa pupuntahan namin sa barangay. This is the day 1 ng preparation namin for the immersion. And as you can see, gumagawa kami ng mga beads. Actually, hindi kami gumagawa ng beads. Gumagawa kami ng bracelets gamit yung mga beads. Okay, let's clarify that. So, actually, masaya naman siya. Well, at least I thought masaya siya. Nung umpisa. Pero nung binubuhol ko na siya, kasi pawisin yung kamay ko, sobrang pasmado ako. So, nahihirapan ako na ibuhol siya. But, syempre, parang patience lang din. So, nagawa ko din naman in the end. And masaya siyang gawin kasi nagiging creative din kami and sa thought din na para daw sa mga bata, masaya din siya. And for expectations naman, siguro ina-expect ko lang is yung mapasaya namin yung mga bata sa mga isi-share namin sa kanila and sa knowledge na isi-share namin sa kanila and sa giveaways din namin na bibigay namin, which is ito ng beads. So, ayun lang. Ako naman po yung naka-assign dun sa paggugupit ng stubs. Kahit nagka-aberya kami kasi pare-pareho yung number ng stubs na print, nagawa naman ng paraan kasi lalagyan naman namin ng number sa likod. So, ang expectation ko sa immersion namin is maging successful. Tapos magkaroon ng knowledge yung mga bata, matuto sila dun sa mga ituturo namin and makakuha sila ng aral, tapos ma-apply nila sa buhay nila. Yun lang. Siguro yung expectation ko is yung magawa namin ng tama at malinis yung mga bracelet para matuwa yung mga bata sa mga ipapamigay namin. Expectation ko sa darating na immersion namin is sana maging successful and sana magustuhan ng mga bata yung mga bibigay naming beads at maging maayos yung place na pupuntahan namin. Ayan, so later on, mga 2 p.m., pupunta kami sa barangay to give stop sa mga bata na bibigyan namin ng tulong on Friday. So as of now, ginagawa muna namin yung beads namin habang may time pa kami. Then later on, at exactly 2 p.m., pupunta na kami sa barangay. So we'll update you guys sa mga yan. Everyone, so update, nandito na po tayo sa Barangay 767. Mamimigay na po tayo ng stuff for Friday's immersion. So, update ulit namin kayo sa mangyayari.
Thursday para Friday ng morning. Dalawang batch? Isang batch na Dalawang po. batch po siya, may morning, may... Pero yung sa batch na yun, ayun na yun yung 30. Hindi po. Yung Iwalay pa yung sa hapon. Bali, dalawang 30 po. Dalawang 30. Okay. Hello everyone, today is March 21, 2024. Day 2 of our preparation for the community immersion na gagawin namin this upcoming Friday, tomorrow. So as you can see sa previous video, nakabili na kami. So hindi kami nakapagsalita. So pinakita lang namin kung paano kami bumili doon ng mga pamimigay or itutulong namin sa mga bata doon sa Barangay 767 sa may San Andres sa Onyx. So as you can see, naayos na namin yung mga ipapak namin. So, waiting na lang kami sa aming mga group mates na dumating for the packing ng aming mga pinamili. So, update ko po kayo later. Thank you! So, hello everyone! So, today, papakita natin kung ano yung laman ng mga loot bags natin for the giveaway for the kids. So, first is we have this friendship bracelets na ginawa namin na makikita nyo rin naman siya. And, meron tayong toothbrush, of course, since we will be talking about oral health. At meron tayong toothpaste. Toothpaste natin ay dalawa. And next, we have here a little snack. This is Regent cupcake and some jelly juice. And last but not the least, we included some little school supplies. And this is a ball pen erasure. So, that's it. That's all what's inside our loot bags. And I hope you enjoy it, guys. Thank you! Everyone, today is the day of our immersion, March 22, 2024. And ngayon nandito na kami sa barangay kung saan kami nagko-community immersion. So as you can see at my back, so nagsisimula na yung another group na ka-collaborate namin, yung mga hand washing yung tinuturo nila. So after namin, so nakapagturo na kami ng oral health namin para sa mga bata. And usually, yung experience naman namin sobrang saya dahil attentive naman yung mga bata at sobrang madali lang silang pasunurin. So, naging smooth lang yung flow namin sa pagtuturo sa kanila at marami din silang natutunan sa amin. So, ngayon, nagsisimula na yung another group, hand washing yung tinuturo nila. So, nanonood na lang kami ngayon. So, update namin kayo sa mangyayari ulit mamaya. Thank you! Yung first row muna, so dito kayo pipila. First row lang, first. Yung reflection ko kanina, yung bang nakakatuwa
Nakakatuwa kasi kahit sa maliit lang na bagay, nakapag-share tayo ng information doon sa mga bata. Although parang naglalaro lang, pero someday, hopefully, ay maalala nila yung tinuro natin kahit konti. At paglaki, ay madala din nila at maituro din sa iba. Ang experience namin sa pag-icebreaker ay yung hindi naman ganon kahirap kasi sumusunod naman sila at mabilis naman silang matuto, kaya yorn. At yun sa akin naman, yung experience ko is medyo mahirap silang pakalmahin kasi nga bata nga. Pero yun nga, nasunod naman po if sasabihan. So, yung experience namin today sa immersion, sa pagtuturo ng mga bata, hindi naman ako nag-expect, pero nung nakita ko na kung ano yung situation, parang nag-isip agad ako ng strategy kung paano sila mapapasunod. And good thing din na sumusunod sila kapag ka sinasabing attention and kapag sinasabi mo yung mga rules na dapat nilang sundin. Kasi proven and tested na rin yon na kapag sinabi mo yun sa bata, alam nila kung anong gagawin nila. So masaya na magturo sa mga bata kasi bukod sa nakakapag-share ka ng knowledge mo, napapasaya mo rin sila at the same time. So yun lang. Hello everyone! So together sa SKJEC, so kakatapos lang po namin ng aming community immersion dito sa Barangay 767. So tatanungin ko lang po siya kung how's the experience po ng pagpunta namin dito sa community nila. So kamusta po yung naging immersion po na ginawa po namin today? So ayun, una po sa lahat, nagpapasalamat po muna ako sa estudyante po ng JRCC, kay Miss Sophie na dito ginanap yung immersion po ng JRCC. So yun po, nakita ko naman po yung activity na ginawa po ng mga estudyante po ng JRCC is kahit na marami pong natutunan yung mga kabataan po namin dito. So nakita ko rin yung enjoyment, nakita ko rin kung paano po makisama ang mga estudyante po ng JRCC na talagang binibigyan, hindi lang nila to ginagawa, hindi lang nila to ginagawa kundi sa grades lang nila, kundi galing din po sa puso nila kung paano sila mag-entertain, kung paano nila ibigay yung enjoyment. So ayun po, nagpapasalamat po ang Barangay 767, Sangguniang Kabataan and Council na dito nyo po ginanap yon na nagkaroon naman po dati pero ngayon nabuhay po ulit dahil sa pinili nyong immersion na dito po sa barangay. Sana po kung sakaling magkakaroon po ulit ng ganitong immersion, welcome po kayo sa barangay namin. Alam namin magiging masaya at alam namin na yung magiging beneficiaries nyo po na talagang willing, hindi po pinilit. Yun po, maraming salamat. Ayan. Thank you po, Sir Jack. So, I hope nag-enjoy po kayo sa aming community immersion for today. At sa mga kabataan po na nais tumulong sa kanilang mga kapwa kabataan, huwag po kayong mahihiyang magbigay ng tulong dahil bilang isang kabataan, may maitutulong ka. Salamat po.